A week before my flight, hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin, dalhin yung buhay ko, yung mga damit ko, at yung mga baon kong pagkain. Paunti-unti na rin nararamdaman ni Hachi na siguro aalis na ako. Kaya ito, naglalambing, ang baby. Flight day, hindi pa rin nagsisink in sa utak ko na paalis na ako. So, kasama ko si Hachi, tapos si Mama LV at si Tita Nida na maghahatid sa akin papunta sa airport. Thank you mo po pala sa in-laws ni Kuya Tonchi na siyang naghatid sa akin sa NAIA Terminal 1. Hello! NAIA Terminal 1 na. This is it, Pansit. Mukhang hindi nakikisama si Bagyong Christine kaya pagbaba ko ng sasakyan, bumagsak ang ulan at hindi ko na rin pinagtagal ang mama at si Tita Nida sa paghatid sa akin. Pagpasok ko ng airport, hinanap ko kagad kung saan nagbabayad ng travel tax. Merong mga exemption pero hindi ako exempted. Ang hahanapin ay passport, valid visa at yung payment mo. Sama mo na rin pala yung booking or confirmation ng flight mo. And dahil nag-online check-in na ako a day before my flight, didiretso na lang ako sa baggage drop. Dahil first time natin mag-international flight, medyo kabado 20 tayo sa immigration. Dahil na rin siguro sa dating issues na maraming na-offload. Pero sa awa naman ni Lord, documents ko lang ang hinanap at hindi na nagtanong yung immigration officer. So dito papunta naman tayo sa gate number 14 para mag-wait ng boarding announcement. Dito naman guys, lakad matatag tayo dahil medyo malayo yung gate number na napunta sa atin. Pero walking is life. Dito sa part na to, medyo nakakaramdam na ako ng gutom. Kaso, pagbaba ko naman dyan sa escalator na yan, 2 pasalubong stores at Post Coffee lang ang nandoon. So, I ordered coffee tapos kinain ko yung pabaon ni Mama na galing sa sponsor natin na si Ate Andeng, ang muffin ng SNR. So, isa sa mga muffin mo, Ate Andeng, ay nakarating pa ng Canada. Thank you so much po. Meron pa pala akong cash na naiwan in peso value at hindi ko alam kung paano ko siya gagastusin since magkano na lang naman. By the way, thank you pala kay Nanay Nida na nagpabaon ng biscuits, pancit canton at cash. Merry Christmas! At kunwari magpapanggap tayo na pasosyal ng lunch. So, papasyal tayo sa Subway at o-order tayo ng kung anong pwedeng ma-order. Hindi ko alam. Zay, nahirapan ako magpanggap pero nag-order ako ng roast beef. Hindi ko na nga lang alam kung anong sauce ang ilagay kasi sabi ko yung mare-recommend niya na lang, yun na lang ang ilagay niya. So far, masarap at wala na rin akong pera. Ang departure time natin ay 4:35 PM October 25 at nag-board tayo sa plane ng 3:50 PM. My selected seat is 62K as in kilo and window seat siya. At dahil hindi naman masyadong puno yung plane, the flight attendant offered me different seat number pero same window seat. So kinonsider ko na rin baka mahirapan si Lolo pag nag-washroom ako. I accepted the offer at sinerte nga naman merong vacant seat sa gitna. Goodbye Philippines. Mamimiss ko si mama ko, si Hachi, tsaka si Iko. Wala nang patumpik-tumpik, kakain na ulit tayo. Ang pinili natin dito beef salpikaw. Samahan mo na rin ng bun at tsaka butter. Ang coleslaw ni lolo mo. At mango cream cake slice. At di lang naisama ipakita ang dried mangoes. Siyempre, hindi makukumpleto ang experience pag hindi tayo nag-washroom. So, a little washroom tour sa Philippine Airlines PR118. Dito naman, tamang nood ng movie pagkatapos yugyugin ng 3 hours turbulence. Serving our second meal, I chose chicken pasta at chocolate milk. And dito nag-offer sila ng tea or coffee pero nag-water na lang ako. Sa part naman na to, approaching na kami ng Vancouver, Canada and we still have 4 hours to travel to Toronto.
Ito na ang last galit-galit moment natin na pa-breakfast ni Philippine Airlines. So, pinili ko yung may scrambled egg, sausage, hash brown, may papaya fruit, tapos the same apple juice, bun na may butter. Yung kabe-breakfast lang natin, pero gabi na kaagad. So, ito na nga, natatanaw ko na. Welcome to Toronto, Canada. Early morning light shines bright, chasing dreams into the night. Every step we take, every sigh, through the lows, reaching high. In this world of endless race, time slips by, we keep pace, holding tight to what we feel, finding truth that's real. Life's a journey.